Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Ako, si Kuya Jay, ay may isa na namang kwento na uungkapin ngayon. Isang kwentong di ka panipaniwala, ngunit totoong naranasan ng isang lalaki na nagngangalang Joel. Kung mahina-hina ang loob mo, baka mas mabuti huwag mo nang tapusin ang pakikinig. Ngunit kung matapang ka, sige lang, makinig ka at alamin ang misteryo ni Lara at ng kanyang mga alagang sigpin. Kuya Jay, ako si Joel, tubong Maynila, pero madalas akong nagpupunta sa iba't ibang probinsya dahil sa trabaho ko bilang isang ahente ng lupa. Ang kwentong ito ay nangyari noong isang taon nang maitalaga akong pumunta sa isang liblib na baryo sa Visayas. Narinig ko ang tungkol sa isang napakagandang lupain na mura at mayaman sa likas na yaman. Gusto ko itong tignan para sa aking mga kliyente. Pero hindi ko inakala na ang biyahe kong ito ang magiging pinaka kinatatakutan kong karanasan sa buong buhay ko. Pagdating sa baryo, napansin kong kakaunti lang ang mga tao ron at karamihan sa kanila ay tila may kung anong takot sa kanilang mga mata. Hindi ko ito pinansin. Sa halip ay naghanap ako ng matutuluyan. Doon ko nakilala si Lara, isang dalagang napakaganda. May mahabang buhok na animoy sutla at mga matang tila humihigop sa iyong kaluluwa. Nang makita niya ako sa plaza, siya mismo ang lumapit sa akin at inalok ako manatili sa kanilang bahay. Dito ka na lang magpalipas ng gabi, kuya. Aniya, sabay ngiti. Malayo pa ang susunod na bayan. Delikado maglakad sa gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersang natutulak sa akin upang sumama sa kanya. Siguro dahil na din sa kanyang kakaibang alindog, o baka naman dahil napagod lang ako sa biyahe. Sumama ako sa kanya patungo sa kanilang bahay na nasa dulo ng baryo, malapit sa kagubatan. Pagpasok ko, napansin kong walang ibang tao sa bahay maliban kay Lara. Wala rin ako nakitang kahit anong gamit na magpapakita na may iba pang nakatira roon. Isa lang ang kwarto at may maliit na kusina. At ang nakakagulat pa, wala akong nakikitang pagkain kahit anong panustos. Habang kumakain kami ng konting kain at tuyo, napansin kong panay ang tingin niya sa akin. Para bang iniisip niya kung paano niya ako lulunukin ng buo. Pero hindi ako natinag. Patuloy ako nagtanong tungkol sa baryo, sa lupain gusto kong bilhin, at sa pamilya niya. Sinabi niyang mag-isa lang siya roon at binana niya ang bahay mula sa kanyang lolo at lola. Maya-maya, nagpaalam siyang pupunta muna sa likod bahay upang asikasuhin kanyang mga alaga. Anong alaga mo? Tanong ko na nagtataka. Mga sigbin, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Natawa ako ng bahagya. Ano yun? Mga kambing? Umiti lang siya. Basta, huwag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari, ha. Nang lumabas siya, bigla akong naramdaman ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang tunog akong narinig mula sa labas. Mga mahihinang kaluskos,
Tila may mga paa ng mga hayop na dahan-dahang gumagalaw sa madilim na bakuran. Napalunok ako. Nagpasya akong sumilip sa bintana. Doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita. Sa gitna ng bakuran, may tatlong nilalang na nakapalibot kay Lara. Maliliit sila, halos kasing laki ng aso. Ngunit may mga mahahabang paa katulad ng kambing. Ang kanilang mga mata ay pula, umisislap sa dilim. Ang mga tainga nila ay mahahaba at nakalawit. At ang kanilang mga bibig, Diyos ko, ang kanilang mga bibig ay puno ng mga matatalas na ngipin, tulad ng mga pating. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Ang mas kinilabutan ako nang makita ko may hinila silang bangkay mula sa isang hukay sa likod ng bahay. Isang lalaking tayo, katulad ko. Butas ang kanyang lalamunan at mukhang nilapa siya ng buhay. Pinilit kong pigilan ang aking paghinga. Ngunit, sa kasamaang palad, napaatras ako at napabagsak ang isang upuan. Nilingon ni Lara ang direksyon ko. Joel, nandiyan ka pa pala. Malamig niyang sabi habang dahan-dahang lumapit sa bahay. Ang kanyang mga alagang sigbin ay nakatingin sa akin. Tila sabik na sabik sa panibagong pagkain. Dali-dali akong tumakbo papunta sa pinto. Pero nalaman kong nakalak ito mula sa labas. Narinig kong unti-unti bumubukas ang bintana sa likod ko. Napasigaw ako. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong makalabas ng bahay sa pamamagitan ng isang lumang bintana sa kusina. Patakbo akong nagtatakbo sa madilim na kagubatan habang naririnig ko ang mga halakhak ni Lara sa likod ko. Naririnig ko rin ang mabibilis na yabag ng mga sigbin. Tumatakbo sa lupa, sinusundan ako. Gutom ng gutom sa aking laman. Mabilis ako nakarating sa baryo. Umahagos-gos, halos hindi makahinga. Ngunit, nang tumingin ako sa paligid, nakita ko nakatingin sa akin ang mga taga roon. Malamig at walang emosyon. Nakabalik ka pala, sabi ng isang matandang babae. Mabuti naman. Hindi ko naintindihan ang kanyang sinabi. Ngunit, nang lumingon ako pabalik sa direksyon ng bahay ni Lara, wala na ito roon. Wala ang bahay, wala ang bakuran, wala ang kagubatan. Para bang hindi ito kailanman umiral. Nang bumalik ako sa Maynila, sinubukan kong hanapin ang baryo sa mapa. Sinubukan kong itanong ito sa ibang tao. Ngunit, ni isang ebidensya na mayroong ganong lugar sa Visayas ay wala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo bang nangyari yun o isang masamang panaginip lang. Ngunit, tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mahihinang yabag ng mga sigbin sa aking kama. Naghihintay, nag-aabang, at minsan, sa dilim ng gabi, naririnig kong isang pamilyar na tinig na bumubulong sa aking tainga. Dito ka na lang magpalipas ng gabi, kuya. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y makatulog din kayo na mahimbing.